Magandang adlaw mga kagilaan sa ating episode 3 ng ating Halo-Halong Adventures. Alam naming matagal na ninyong hinihintay ito, kaya ito na, finally! We've been to 6 restaurants at sinamahan tayo ng ating co-content creators at ng ating beshi na si Hani in the search for the best halo-halo in Abu Dhabi. Kaya tara, let's finish this! A quick recap, ang ating halo-halo ay pinaniwalaang galing sa Japanese na refreshments na kakigori na dinala pa ng sinaunang Hapon who lived in the Philippines long time ago at na-innovate na lang ito ng ating mga ninuno at ginawang version na swak sa ating mga panlasa. To conclude our halo-halong adventures mga ka-wonders, let's do our commencement exercise and declaration of the best halo-halo sa Bao Friend. Ang Bao Friend is a Filipino-owned restaurant serving mouth-watering baos. At times, I call it open siopaw for easier distinction para sa lahat na hindi alam kung ano ang bao. Their interior is visually pleasing with playful works of decorations, matching aesthetically pleasing colors that make you want to stay and eat more. It's loved by both non-Filipino patrons and Filipinos alike. At Bao Friend, we already have a few favorites. Their seaweed salad, pad thai, ramen miso, and of course ang kanilang bao. But in this video, we are also going to try the roasted chicken, Jigglypuffs, summer mango taro, at saka ang baoba. So ito ang ating pad thai, seaweed salad, roasted chicken, ramen miso, yang chicken, Indo beef, Jigglypuff, summer mango taro, baoba. So mga ka-wonders, after 9 restaurants na nabisita natin, dito na tayo sa panghuli natin, or this is the closing part na. Yes. And we are so delighted that we have been invited by Bao Friend. Ang Bao Friend ay nandito sa Cornish Residence building along Kalipa Street. That's right. And dito lang po ito sa Abu Dhabi and malapit to sa Cornish. And you know, the most exciting part is ang owners ito, mga Filipinos. Yes. That's why we are proud in supporting all Filipino restaurants. If you've noticed, lahat ng mga pinuntahan din natin, ang mga may-ari ng mga Filipinos din. And dahil nga, this is the Halo-Halong Adventure, don't worry, this is not just about the food that we're eating, that we are about to eat, dahil meron din silang something special, which is, hindi to halo-halo, but this is similar sa halo-halo. More fresh actually. Dahil, This is the Chinese dessert na which is called summer mango taro. Summer Mango Taro. Yan, titikman natin yan. But, bago tayo mag-dessert, let's feed ourselves with what Bao has to offer us. Let's start with the ramen. This is the ramen miso. Oh. Yan. So, let's start. Muna natin. Ang laki ng serving nila. Oo. Diba? Alam mo kung bakit nadadalas kami talaga dito sa Bao Friend. Ang kagandahan kasi, yung servings nila, good for sharing talaga. That's right. So, now let's taste their miso ramen. Sabaw. I remember the last time that we were here, miso ramen din yung in-order natin. Napakasarap ng miso ramen nila. Kasi, Saka talagang consistent yung ano nila, ang rich ng flavor. yes. At saka nandun talaga yung lasa ng miso. Yes. And I think, Meron siyang smokiness na flavor. I think Siguro dahil that's sa because of the mushroom. Ang linis ng lasa ng soup. Yes, Diba? ang linis sa lasa ng soup. Not only the aroma na experience mo, but yung Freshness. nakakapakalma siya. There's a fresh na mga Yung ingredients. kapag gutom na gutom ka talaga, tapos ito yung go-to food mo, talagang masasabi mong napawi yung gutom mo, yung craving. Yes. If you're on a diet but you're still craving for a very tasty salad, na feeling mo nakumpleto mo na yung diet mo dahil sa natikman mong gulay, pero nag-crave ka pa rin sa lasa ng gusto mong masatisfy yung diet needs mo, but at the same time gutom ka. So, ito yung seaweed salad. So, meron tong peanuts, and this is spinach. Spinach ba to? Seaweed. Seaweeds nga. Seaweeds. Seaweeds talaga. Seaweeds talaga. Full seaweeds. Okay. At saka may nori.
So ito yung go-to namin na appetizer. Kasi napakalasa niya. And this is the third time na matatry namin ito dito. Alam mo yung pag ito yung kinakain mo, ang sarap mag-diet kasi hindi mo pa rin dinideprive yung sarili mo sa masarap na pagkain. Exactly. Masarap pa rin yung kinakain mo kahit nagda-diet. Exactly. Yes. Alam mo yung yung seaweed salad nila, bumabaluktot sa paniniwala na kailangan maging colorful para appetizing. So next, let's do the pad thai. Pad Pad thai. So Lime, squeeze lime. muna natin yung lime para kumpleto sa experience. So Besh, for you. Thank you. So let's try their pad thai. Isa to sa bestseller nila. Kasi talagang ang sarap din and good for sharing din That's siya. right. Siguro pwede to sa 2 to 3 persons or depende sa appetite. So, ang laki kasi ng Oh yeah, exactly. Depende sa ang laki gutom. kasi ng serving nila. Yes. Napakalinamnam. Linamnam. Tapos tama-tama lang yung spiciness nila. That's true. Yung kahit ang laki ng serving, kaya mong ubusin pag ganito kasarap. Totoo yun. Totoo yun. As in. Kaya dapat kung mag-sharing kayo sa una pa lang pagka-serve, mag-sharing na kayo. Kasi pag natikman nung may order, parang ayaw mo nang i-share. Pero ito, mas malasa siya. Hindi siya katulad nung sa kanila na malalasahan mo sanghang. Tapos, Yes, di kasi ba, usually Thai foods are, the Thai food actually is talagang manghang. Tapos, So kasama sa diet nila yun. usually sa iba, may something na distinct na flavor lang na mangingibabaw. Ito kasi well-blended yung flavors. Right. This time, itry naman natin ang kanilang roasted chicken. Yeah, so ako maghihiwa. Yun. What I like about how they're presenting it, kasi nasa cast iron talaga. Ano yan? Isa yan sa newest menu nila and usually sinaserve yan with 4 types of bao or yung tinatawag nilang seasoned bao or Okay. 4 cups of rice. Oh, I see. Okay. Ang lambot mo. Yes. Imagine mo naman na. Look at that. Thank you. And the way it is covered with seasoning. Tapos makikita mo talaga sa balat niya na lutong-luto siya. Pero So, tinig- once you slice it, juicy pa rin. Tinitingnan mo nga kanya parang dry siya. Pero pag-cut ko sa kanya, Juicy pa rin. napaka-juicy at lambot pala niya. Sige. So don't judge the Book by its cover. Etong chicken nila, when it was served, napaka-aromatic. Yes. As in. Yung ma-excite ka talaga. Oo, ma-excite ka kung ano Appetizing talaga yung- oo. amoy. Tapos with vegetable din Yes. siya. At saka with, rosemary. So now let's taste it. Sarap. Hindi mo na kailangan ng sausawan. Hindi na kailangan sa usawan. Nga kailangan. At ang lambot. At even the bones, Yes. makikita mo talagang lutong-luto siya at saka juicy pa rin siya Tas- towards the end. Yung lasa niya, no, hanggang loob. Pasok talaga hanggang laman. True. Yes, nag-blend lahat yung mga herbs and spices na dinagay nila sa chicken. Talagang well incorporated. Ang galing. So next naman natin titikman ang mga baos ng Bao Friend. Of course, this is yung mga bago nilang nilabas, which is the young chicken. And then you have the Indo beef. Now, ang naka-difference itong bao, isipin nyo na lang yung siopaw na instead siopaw siya, ginawa siyang open siopaw. parang taco. Open shop ako. Open siopaw, yun. So, alam mo yung kagandahan sa bao nila, Besh? Since may talabat kasi sila, may delivery, or kahit kapag i-take out mo, yung texture ng bao nila, ganun pa rin. Steamed and fresh pa rin. Moist pa rin siya. Soft Okay. pa rin siya, hindi siya tumitigas basta-basta. Let's start with the young chicken. Yan. Alam mo yung pag kumakain ka sa Binondo, yung mga Chinese na Gusto namin i-try yan, but I have never been to Binondo. Kasi marami din kami Chinese na mga restaurant sa Cebu. I think I know what you're trying to say. Kasi may distinct taste siya na parang sa Chinese restaurant mo lang siya malalasahan. Tapos yung baw niya, ang lambot pa rin. Ang lambot. Kahit hindi na pa tayo. Sinerve, Yes. pero ang lambot ng At saka flavor ng chicken nila, may pagka-barbecue. It's the barbecue. Ang tawag din? Yun pala. Okay, that's the reason why. Dahil Chinese barbecue chicken nila.
Oh, Tapos nagustuhan ko pa yung mga fresh greens na ginamit nila as toppings. yes, yung sabi nga nila, it's tantalizing to the taste buds. Next naman natin titikman is the Indo beef. Isa ito sa mga bagong products dito sa Flavors Bao. nila. Or bagong flavors ng Bao Friend. Let's try the Indo beef. Indo beef. Indo beef. Masarap na sauce. Napaka-creamy. Na matamis, creamy na sweet. Hindi siya may masyadong maanghang. May something may kick lang. Parang, alam mo yung parang kiniliti ka lang. Ganun. Oh, Nasa huli yung anghang, ha? I told you. Diba? This is the most interesting and fun dessert we have ever tried, the Jigglypuffs. It is meticulously made with coconut gelatin with slices of diced mango and strawberries around it. You can actually choose your own sauce, either strawberry syrup or coconut sauce, and this one is a chocolate-flavored Jigglypuff. For now, available lang po ito sa Dubai branches nila, in Al Ghurair Mall in Dera and in Silicon Oasis. So we have come to the interesting part dahil meron silang mga Jigglypuff. So this is the chocolate, this is the coconut. Coconut. Ito yung coconut nila. Yan yung coconut nila. And the bunny is waving, is dancing. Ito yung chocolate nila na flavor. So as you can see, meron silang fresh mango, tapos Yes, strawberries, fresh and then strawberry syrup. strawberry syrup. Special patikim edition sa atin kasi actually available to sa kanilang Al Ghurair branch At sa Dubai. Flavor. Oo. Yes, sa lahat mga nanonood sa atin dito sa Abu Dhabi, for now, unfortunately, available lang po to sa Dubai. So if you happen to be in Dubai, pumisita kayo sa Al Ghurair branch ng Bao Friend. And you can get this Jigglypuff there. And hopefully soon, let's pray na meron na rin sila dito sa Abu Dhabi. Ipanawagan natin yan sa management kasi ang sarap. For me, the experience is para siyang gourmet style na jelly ace. Pero But may this smooth one, siya. Ito smooth, rich, creamy. and creamy. And not only that, I'm pretty sure pag may nakakita nito mga bata, I think palaging babalik at babalik dito dahil nakakatuwa tingnan yung mga Jigglypuffs nila. So try naman natin yung chocolate. Chocolate. So ito naman ang Jigglypuff nila na chocolate flavor. At saka yung sauce naman na nilagay nila dito, coconut naman siya. Yes. So now tikman na natin. Alam mo yung nauso nun, yung sa chocolate dream cake? Yung isang layer doon. It reminds me of a Danish dessert. Pag umorder kayo, pwedeng alternate yung Syrup, yung sauce. as per your request. We have here the taro at saka ito yung winter melon. Yan. So we don't have to mix it muna. Yung pearl po, ano siya? Golden pearl. Golden pearl. Nako guys, Mamahal yan. mamahalin tong pearls nila kasi golden pearls. Pang-alta. Pang-alta. Pang-maharlika. Yes. Creamy. Hindi siya overwhelmingly sweet. Saktong-sakto lang. Because I was expecting, alam mo yung the regular milk tea that you buy Na may outside. suya. May suya na siya pag- magpapabawas ka pa ng level ng sugar. Ito ano na siya talaga. Perfect. Wala ka nang papa-adjust. Yes. Pwede ko tikman, Besh. Ito lang. Tapos yung ano, yung pearl. Yung pearl. Napaka-chewy niya. Now let's try their summer mango taro na hawig sa ating Filipino halo-halo. Summer mango taro. It's a Chinese dessert. That's right. Ito Bakit? yung parang halo-halo nila sa That's Chinese. right. Oo, tama yan. At saka, the reason why ito yung hinhighlight, kasi nga, sabi ni Chef Mark, para siyang halo-halo, dahil meron itong mango, May gulaman, may gulaman, na may sago. may sago at saka May taro. may taro. Meron siyang coconut cream. And so, tikman na natin ito and let's compare it to the regular halo-halo ng mga kabayans ng mga Filipino or the regular halo-halo natin. So, let's begin. Tikman natin. Ayan, may ice pala siya. Yes, Yan, may ice natunaw siya na na Pero natunaw. yung ice na is It's ano like- na, yung hindi yung sobra, yung Oo, hindi siya. usual na shave ice. Yes. Yes. So let's try the summer mango taro. This brings me to another country. Parang feeling ko nasa Japan ako. More of gelatinous yung mga ingredients, such as yung mga taro. Feeling mo parang nasa ano ko, it's either Japan, Korea, or China.
Yung may mga ganitong Yung taro nila parang tteokbokki. Oh, tteokbokki. rice Oh, yes. In reality, this reminds me, itong fresh na mangga, this reminds me of the halo-halo ng nanay ko. Kasi nga, Di ba yung sinasabi mo? Sa Cebu kasi, Hindi na linuluto yung mga fruits. yes. So, hindi niluluto yung mga fruits namin sa halo-halo. Fresh. So, it's just like this, fresh yung mangga, fresh yung saging, fresh yung hinalo sa halo-halo. This reminds me a lot of that. Sarap. Refreshing siya, no? Now, sa siyam na restaurant na pinuntahan natin at natikman natin yung halo-halo, pwede na lang si Besh kasi ang napuntahan niya 7 lang. So sa 7 na napuntahan natin na halo-halo, nakasama ka, ano yung tumatak sa'yo na hindi mo makakalimutan pag sinabing halo-halo? In terms of sarap ha, ano yung talagang gusto mong balikan? In terms of sarap, wala kang ibang pagbabasihan, yung lasa lang yung talagang kontento ka sa lasa. Yes. For me, one choice. One choice. Ako naman magtatanong, gustong kumain ng halo-halo. Ano yung usually kinoconsider nyo na criteria na masarap sa halo-halo? Para sa akin yung sahog, number Okay. 1. Dapat ba marami or konti No, lang? kahit Basta- konti, basta masarap yung pagkaluto ng mga sahog. Okay. Tama yung pagkaluto, malambot, tsaka yung hindi naglalaban-laban yung mga ingredients niya. Parang nagbe-blend siya. Yes. Ikaw naman, Besh. Gaya nung sinabi ko sa isa sa pinuntahan natin, it doesn't matter kung madami o konti yung sahog, basta nagko-complement. Kasi 'di ba isa rin naman sa famous brand ng halo-halo. Isa sa favorite ko talaga is hindi talaga makulay and At then hindi maraming- hindi maraming sahog. And kung may leche plan at ube, yun talaga sobrang specific kasi ko sa lasa ng dalawa na yun. So sa leche plan, dapat balance yung lasa niya, yung pagka-caramelize, saka creaminess kasi minsan, yun pa yung pwedeng makaruin sa lasa ng halo-halo. Pag sobrang tamis ng leche plan, nakakasuya. And then sa ube naman is, ayoko yung may aftertaste. Yung may lasang Oo. preservatives. Kasi kahit ako mismo, pag gumawa ako ng ubi dito, kapag naglagay ka kasi since understandable, mahirap maghanap nga naman ng ube. Kaya hindi ko kasi talaga hinahabol yung kulay pag gumagawa ako ng ube halaya. Kasi nga, mauobliga kang maglagay ng flavorings or colorings. For me naman, ang hinahanap ko sa isang halo-halo is yung smoothness at saka yung lasa. It matters to me yung smoothness kasi nga sensitive yung ngipin ko when it comes to ice. Although marami sa atin na gusto talagang kumagat ng ice. Minsan hinahayaan ko na classic yung pagka-grind ng ice basta malasang malasa yung halo-halo. Yung perfect level of sweetness at saka perfect yung amount ng sahog niya. Meron naman kasi na kahit meron ka pang ice na nakakagat is yung okay lang. Yes, Hindi yes. yung alam mo yung hindi yung nakakairita na parang nawawala na rin yung lasa dahil dun sa ice na sobrang lalaki. No. Question pa isa. Okay, go. Kung sasabihin nyo na gusto nyo tumikim ng halo-halo sa Pilipinas, saan kayo unang pupunta na gusto nyo matikman yung halo-halo sa Pinas? Kung gusto kong matikman yung lasang Pinas talaga na nakasanay na halo-halo, sa akin sa Eatons. Eatons. Sa Eatons sa akin kasi nga, hindi bias, hindi ko kilala may-ari ng Eatons. I just found out na kaya pala familiar sa akin yung lasa ng Eatons kasi yung mga chef nila ngayon doon at yung baker nila, yung mga staff is galing sa sikat na restaurant sa amin, sa NE Cakes and Restaurant. Kaya ultimong yung mga sangkap, ganun yung pagkagawa nila. Kung ako naman, wala. When we started doing halo-halo, walang luto, walang minatamis sa mga ingredients. So, wala akong makompare sa gawa ng nanay ko or sa gawa ng yung mga pinupuntahan namin sa gawa dito. But if ever I have to choose the closest one, that would be the Kuya Daniels. Kasi yan yung pinaka-close na rendition pagkagawa niya doon sa kapitbahay din namin na halo-halo. Okay. Classic, maraming sahaw sa ibabaw. In terms of pag nami-miss ko siyang puntahan. There are 5 criteria na kinonsider natin kung sinong pipiliin natin sa kada punto na yan. So let's start with yung ice. Do you prefer classic or smooth na halo-halo? Ako sabi ko nga, basta nag-match doon sa mismong flavor saka sa timpla. Okay. Sa akin, classic. Classic. So, kinadkad talaga. Ako naman, yung blended na. Kasi nga, mas mabilis ko manguya yung ice. Point number 2.
When it comes to presentations, alin yung pinaka-best in presentation? Presentation-wise, Kuya Daniels. Okay, ikaw. Sa akin, Ethan's. Ethan's. Ako naman sa Mamas. Okay. Hindi to bias dahil alam ko siyang gumawa nun, pero still, kahit bumalik kami doon, I'm still impressed on how it Pero was tignan presented. Tignan mo, kahit siya gumawa ng sa Mamas. Ayun niya. Mas, And we also have to acknowledge na yung presentation din pala ng home court was actually good. Na alam mo yung they really, may effort talaga na may umbrella. yes. At saka, in fairness, may pagka-smooth din yung yung eyes ng home. Next criteria would be the color. How it is presented through the glass itself. Who do you see has the most colorful halo-halo sa siyam na yun? Di ba presentation, ako, Kuya Daniels? Oo. Sa color, sa Wanchos. Okay, sige ikaw. Sa akin, sa Kenison. Ako naman, kasi classic yung Kennesoy, makikita mo. At saka classic yung glass nila, classic yung eyes. Talagang parang halo-halo sa Pilipinas. Ako naman, color for me would again be Mamas. On the same level, si Mamas at saka Kuya Daniels. Kasi talagang Ayun. blasting with colors silang Colorful dalawa. din. Next, when it comes to ingredients or mga sahog ng halo-halo, who do you prefer? Out of 7 and out of 9 na na-try natin. We are talking about What here. if dalawa? Okay lang yun. We are talking about here, hindi sa padamihan ng sahog na. Yes. We are talking about yung well-blended na sahog. Para sa akin, first is yung Kennesoy, Wanchos, and Kuya Daniel. And fourth is BNP. Ano sa akin? Sa sangkap? Yes, yung pagka well-blended. well-blended. Tayo sa akin ang Wanchos at ang Ethan's. Next ko is El Compadre at Kabayan Gourmet. The last question would be, it's about the taste. I-rank natin, 1, 2, 3, 1 as the topmost. So start ka sa number 3. Magkakaiba naman kasi tayo ng panlasa. So bilang hiningi nyo yung opinion ko, syempre yung third. Yes. Ang third ko is si Kuya Daniels. Second ko is si El Compadre. Ang first ko, sasabihin kong first silang dalawa, pero may lamang lang ng kaunti ang Wanchos and then si Ethan's. Yun pala, before we go to your top 3, ano yung mga hinahanap nyo pala sa halo-halo? Yung sabi mo, hinahanap nyo pero wala, hindi sila nagkakasabay. Yung sa akin, yung isa ko is cheese and peanut. Ang cheese is... Grated cheese. Oh, yeah, okay. Not So, ano, so Mamas, meron ang Mamas niyan. And peanut, Wala. sinong may peanut? Walang naglagay ng peanut, Wala. no? Tapos Top pinipig din, hindi lahat may Oo. pinipig, may real pinipig. Yun yung pinag-usapan namin. Yung iba kasi cornflakes yung ginagamit. Tsaka yung pinipig ng iba, hindi rino-roast siya. Okay, top 3 mo. Third is El Compadre. Second, si Wanchos. First, dalawa rin sila. Kennesoy tsaka BNP. So sila yung number 1 ko, yung dalawa, kasi may natikman ako sa kanila na kakaiba na wala sa lahat ng natikman natin na halo-halo. Kahit nawala yung hinahanap ko, meron siyang distinct na lasa. Yan. For me naman, kinaklasify ko itong mga halo-halo na tikman natin. Smooth yung ice or classic. When we talk about smooth na ice, ilan bang smooth na ice nag-offer? Semi-smooth is ang home court. Ang smoothest for me was actually El Compadre. And then, pasok din sa smoothness ang Wanchos. Of course, we love Wanchos from the time na natikman natin sa kanila. That's why tayo na-inspire tayo to look for other halo-halo na mas masarap sa Wanchos. And that's why we came to this point para sabihin natin yung mga opinions natin. Now, when we talk about classic, ang number 3 ko dyan is Mamas. Number 2 ko would be Kuya Daniels. And ang number 1 ko would be Kabayan Gourmet. Disclaimer lang, so hindi tayo pare-parehas ng mga taste about sa halo-halo. So kung gusto nyong matikman lahat, puntahan nyo lahat ng kinainan namin o tinikman namin na halo-halo para malaman yung lasa. Since magkakaiba din nga tayo din ng lugar na pinanggalingan, syempre magkakaiba nga tayo ng nakasanayan. Kagaya ikaw, yung sa flavor pa lang, sa sangkap pa lang, iba na nakasanayan mo. So mas maganda rin dun sa mga ka-wonders natin, sila mismo is i-visit nila yung mga restaurant. Sila mismo i-find out nila kung alin bang halo-halo ang mag-fit sa panlasa nila. Exactly. Malay nyo naman yung summer mango taro ng Bao Friend pala. Yes. Mas gusto nyo ng mas fresh, Yes. fresher than what other halo-halos you have tried. And also mga ka-wonders, we are doing this in support sa mga Filipino-owned restaurants dito sa Yes. Abu Dhabi. And apart from that, giving you information kung sino yung mga restaurants na may halo-halo. And by the way 9 restaurants lang po itong pinag-usapan natin
Marami pa pong mga Filipino-owned restaurants dito sa Abu Dhabi at saka sa buong UAE na nagsiserve ng halo-halo. Special mention, si Queen Sabah sa Maymina. Meron po silang halo-halo din. Ates Restaurant, meron din silang halo-halo. Si Dorais. Ang Dorais, meron na rin halo-halo. So, madami pa po sila na hindi namin nabisita at especially ang Razons, ang known na may masarap na halo-halo sa Pilipinas at sikat. Meron po sila sa Alwada. So, those are a few lang na hindi namin nabisita. So, 9 na po itong nasabi namin. It's all up to you kung alin ang swak sa panlasa ninyo. Our top 3 are from our experience at saka opinion po namin yan. You need to have your own opinion. Kami po ang Wandering Kusina. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga sumusuporta po sa amin dito sa Abu Dhabi. Lahat ng mga restaurants na who allowed us to collaborate with them. So lahat po kayo, maraming salamat sa lahat ng staff who welcomed us at saka nag-prepare po ng food at saka na yung buong pusong ginawa din nila yung halo-halo nila. And also sa mga content creators na nakapag-collaborate sa atin. That's right. So lahat kayo at kilala nyo kung sino kayo. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga restaurant na napuntahan natin at yung hindi natin napuntahan, pupuntahan din natin. Soon, maraming panahon pa. It's still summer and it's still your halo-halong adventure. And lastly, we would like to thank Bao Friends for welcoming us para sa ating closing ceremony sa ating halo-halong adventures. Yes, at sa masasarap nilang pagkain na sinerve sa atin. And then sa napaka-refreshing na similar or malapit na version ng dessert nila sa ating halo-halo. Oo, totoo. To the owners of Bao Friends. Sa manager nila kay Doc Rom, sa owner kay Madam Juna. At saka of course, lahat ng staff nasa kitchen at saka staff ng dining, maraming salamat po. So kung gusto nyong i-visit ang Bao Friend dito sa Abu Dhabi, located sila sa Corniche Residences along Khalifa Street. Kung gusto nyo mas madaling mahanap, nasa harap lang siya ng formal park dito sa Abu Dhabi. So that's it mga ka-wonders. This ends our halo-halong adventure. Kasama namin sa adventure na to na si Honey. Ako po si Chokoy. Ako si Mark. Kami ang Wandering Kusina. Magsasabing, stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Daghang salamat.